Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:45 in the afternoon here in the Philippines at may tatlo po tayong pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos ay sinuspinde ang premium rate hike ng PhilHealth. Okay? Alamin natin yan mamaya ang detalyadong storya niyan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong isang cruise ship ng libo-libong pasahero ay na-stranded dyan sa Australia. No? Kasi hindi ito pinayagan na mag-dock sa kanilang pier sa Australian government. No? Alamin natin kung bakit hindi sila pinayagan na mag-dock. No? At libo-libong pasahero ang nandyan. Okay? Pangatlo nating pag-uusapan ay itong Canada. No? Bawal na raw ang mga foreigners dyan. No? Meron tayong mga kababayan dyan ng mga Pilipino. No? Bawal na ang mga foreigner dyan sa Canada na bumili ng residential properties. Okay? Alamin natin ang buong storya nito. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong Facebook at YouTube natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, help me na i-follow at i-subscribe ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So una, ito ang sinuspinde ni Presidente Bongbong Marcos itong premium rate hike. Okay? Bakit ba ito sinuspinde? Ano ang layunin ni Presidente Bongbong Marcos dito? Okay? Kayo na ang humusga dito, okay? Kung tama ba ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinuspinde ito kasi ito ay from 4%, tataas kasi ito ng 4.5%. At ito muna'y sinuspinde ni PBBM for the reason dahil ang mga Pilipino raw, ang kababayan natin, naghihirap pa sa pagtaas ng mga bilihin kasi nag-recover pa tayo sa pandemya. Okay? Yan ang mga reason ni PBBM dito. Noon, yung mga manggagawa, no, kung membro kayo ng PhilHealth, if tayo naman ay mag-pay ng monthly sa PhilHealth. Like, if you are, kasi 4% yan eh. If you are paying 400 pesos, no, every month, no, posibleng tataas ito ng 450 pesos. Ito yung sinuspindi ni Presidente Bongbong Marcos. If you will try to total it, no, if 400 per month ang babayaran ng manggagawa, no, if i-total mo na i-times 12 mo yan kasi 1 year, no, so aabot yan ng mga siguro mga 4,000. Okay, 4,000 plus. So pag itong dagdag na 4.5%, so magiging 450. So medyo mataas yan. So hindi yan pinayagan ni Presidente Bongbong Marcos for the reason na ang Pilipino ngayon ay hirap pa sa, especially, no? Example lang, yung sibuyas sobrang mahal, di ba? Meron na ngang 750 per kilo ang sibuyas. Example lang yan. So hindi ito pinayagan muna ni Presidente Bongbong Marcos kasi dagdag ito na gastusin ng mga Pilipino. Okay? So kayong mga audience ko dito, ano sa palagay nyo? Tama ba ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito? O pwede lang bang hindi niya pigilan ito at magbayad tayo ng 450 per month? Ganon. So anong nasa opinion nyo? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na itong pagsuspende ni Presidente Bongbong Marcos sa PhilHealth ng premium rate hike. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong cruise ship sa
Canada na hindi pinayagan ng Australian authority na mag-dock dyan sa kanilang pier, no? Alamin natin kung bakit ito hindi pinayagan, okay? May video akong ipapakita sa inyo na mag-explain dito bakit hindi ito pinayagan at libo-libong pasahero ang na-stranded sa kalagayan na yan, okay? So let's play the video. Daang-daang pasahero ng isang cruise ship ang stranded sa baybayin ng Australia dahil sa natagpuang microorganisms sa katawan ng barko. Okay. So hindi ito pinayagan na mag-dock sa Australian na pier, no? Kasi may dala itong microorganism na ang body ng cruise ship na yan. Kasi malaki yan, guys. Malaking-malaki yung cruise ship na yan. So ganyan ka-stricto ang Australia, no? Dapat ganyan rin ang Pilipinas. Patay sa ulat, hindi pinayagang makadaong sa Adelaide ang Viking Orion matapos madiskubre ng mga otoridad ang biofoul o pagdami ng microorganisms, plants, algae o small animals sa hull ng barko. Kailangan munang linisin ang hull ng barko bago makapasok sa Australia upang hindi makapag-import ng harmful marine. Imagine that one, ha? Kahit merong mga pasahero sa loob, hindi pa rin pinayagan ng Australian government. Ganyan kastrikto ang Australia, no? Na kailangan para daw linisin ang hull ng barko na yan bago sila makadak. Di ba? So, I hope and itong mga taong nasa loob naka-understand issue na yan. Hindi, ewan ko ba kung gaano katagal maglinis yan kasi ang laki ng barko na yan Organisms sa Australian waters. Humingi na ng paumanhin ng kapitan ng barko sa mga apektadong pasahero at nililinis na ng mga professional driver ng hull. Hindi naman professional driver, professional diver siguro, okay? Lininis na niya ng mga professional diver, no? Yung mga microorganisms daw sa labas ng barko na kasi ano yan humingi nga ng paumanhin ang kapitan ng barko, no? Bakit hindi nila ito na maintain, 'di ba? Kailangan 'yan. Pero ngayon sino ang mananagot dito, no? Hindi natin alam itong mga na stranded na ito na libo-libong mga tao diyan, meron yang mga trabaho. Meron yung mga nakaschedule na gagawin nila, no? So nakaabala ito ng mga pasahero. So sana maano ito, no? Ma-resolve ito kung ano man ang mga reklamo ng mga pasahero. Ngunit ang tanong dito, sino ang mananagot dito? Bakit hindi ito na-maintain? Hindi ito na linis. Pero sabi raw nila, nalinis na ito ng cruise ship. Ayan. So kayo mga audience ko dito, no? Sino yung mga from Australia dito, no? Ano masasabi nyo sa Australian government? Tama ba ang ginawa ng Australian government, mga Australian authorities, na hindi ito pinadak ng pier dahil nga may dala-dala itong microorganisms na kailangan mo nang linisin, okay? Na mga professional divers bago sila makadak. Ganyan ka-stricto, ha? So ano masasabi nyo dito? Tama ba ang ginawa ng gobyerno ng Australia? At meron bang kamalian ang kapitan ng barko ng itong cruise ship na ito, kung sino man ang kapitan nito, sa tingin nyo, meron bang kamalian? So mag-comment, mag-react kayo kung anong masasabi nyo sa issue na ito. Okay? So, pangatlo nating pag-usapan, guys, ay itong ang mga foreigners sa Canada ay bawal nang bumili ng mga residential properties. Okay? So, let's try to understand at let's try to see kung ano ang mga rason ng Canadian government bakit ayaw na nilang pabilihin ng mga residential properties ang mga foreigners dyan, no? Merong mga Pilipino dyan, merong mga ibang-ibang lahi dyan na nakatira sa Australia, bawal na silang bumili. Okay? So, i-play natin itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-react.
Okay? Epektibo na sa Canada ang polisiyang nagbabawal sa mga foreigner na makabili ng residential property. Ito ay upang magkaroon ng mas maraming bahay na available para sa locals. Mayroon namang ilang exemptions sa panuntunan gaya ng mga refugee at permanent residents. December 2022 nang linawin ng Ottawa na sakop lamang ng 2-year ban ang city dwellings at hindi ang recreational properties gaya ng summer cottages. Noong 2021 election campaign, ito ipinanukala ni Prime Minister Justin Trudeau kung kailan napakataas ng halaga ng housing sa bansa. Okay, yan. So, ang reason pala nila, no, ayaw nilang pabilihin ng residential properties, kasi mas inuuna nila ang mga Canadian residents, no? Kasi kapag marami ng mga foreigners na makabili, medyo lang ito. Hindi na raw nila mabigyan ng pansin ang ibang mga Canadian residents na mabigyan rin ng mga properties. Siguro naisip ito ng kanilang leader diyan na si Trudeau, na marami na talagang mga foreigners dyan na naninirahan. Okay? At siguro meron nang nagrereklamo ng mga Canadian residents na bibili sana ng mga properties, hindi na makabili kasi mas nag-dominate na ang mga foreigners dyan. No? Hindi ko alam ang sitwasyon dyan kasi hindi naman tayo nakapunta dyan sa Canada. So, sa mga audience ko dito na from Canada, ano ang masasabi nyo dito? No? Payag ba kayo na ang mga foreigners dyan ay hindi na pwedeng makabili ng mga residential properties? Okay? So, ano ang masasabi nyo dito? Anong reaction nyo dito? Okay? Ano ang layunin ng Canadian government dito? Tama lang ba na inuuna nila ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga kababayan dyan sa Canada, no? Inuuna nila ang kanilang Canadian residents. So, tama ba ito ang ginawa ng Canadian government, no? So, sa aking palagay ay hindi naman tayo masyadong eksperto when it comes to sa paninirahan dyan sa Canada. Ito nga, siguro dinidebate pa ito ngayon, no? Pero sa kalagayan natin sa Pilipinas, no, ang isang foreigner dito sa Pilipinas ay hindi rin pwedeng makabili ng mga properties, no? Like land, kung tatayo ka ng bahay, hindi yan pwede sa foreigner. Sa pagkakaalam ko, no, hindi yan pwede dito sa Pilipinas. Pwede lang silang magtayo ng bahay, magtayo ng mga kung ano-anong mga business nila kapag nakapangalan yan sa kanilang asawa. Filipino na asawa. Yan ang pagkakaalam ko. Hindi ko alam kung ganun ba rin sa Canada ang kanilang sitwasyon dyan. Okay? Kung kayo ay Canadian, yung Filipino ka at nagiging what do you call that one? Yung transfer of nationality na ba? Naging Pilipino ka at naging Canadian resident ka na o yung nationality mo, pwede ka nang bumili, no? Hindi ko rin alam kung anong detalye dito. So, kayong mga audience ko dito, alam ko maraming mga taga-Canada dito. Anong masasabi nyo? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay, kung tama ba itong ginawa ng Canadian government. Okay? So guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at YouTube natin. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So patuloy nating ipaglaban ang ating great leaders sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, our former President Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day and God bless everyone. Happy New Year!